Tayo bito mo yung mga kapatid. Amen. It's good morning sa lahat mga kapatid and welcome to our praise and worship. Amen. Palakpakan po natin muna ang ating Panginoon. Yan. So, alam po natin may mga puyat nanood ng concert, di ba? Okay. Anyway, so how good is our God for today, despite, of course, for the busyness that we have all throughout the weeks, and of course, sa medyo magulong kapaligiran natin, di ba? So, kaliwat kanan, ang trials na dumarating sa atin, pagtaas ng gasolina, gulo sa ibang bansa. But of course, there's one thing that we have to always remember, that God is the one who created us. Amen? Amen? Amen. If you're gonna read Genesis, diba? Sa Genesis, sinabi doon, in the beginning, God created heavens and the earth. And after that, of course, the creation of the heavens, the stars, tayo, when He created Adam and Eve, how amazing, alright? So if you cannot imagine, diba, kung paano tayo nag-evolve yung mga, ito mga bagay nito because of our talent and of course, yung intelligent na meron tayo. But of course, that came from our God. Amen? So imagine the wonders of our God that anyone couldn't be on that position. It's only God who is our King. Let's pray. Amen. Hallelujah. Lord God, we thank you for today that we are here. We want to celebrate, Lord God, your goodness sa buhay namin. We want to thank you, Panginoon, despite, of course, all the trials that we surpass all throughout the weeks. You guide us, Panginoon. You protect us. You gave us food, Panginoon. You gave us knowledge, intelligence, Lord, that we can, of course, create things because of your wonders, Lord. Lord, without you, our talent, our minds that you have given to us, the knowledge that we know is useless, Lord. But you are forever the mighty God that we're going to call King of Kings. And when that day comes, Panginoon, you will be the center of our hearts, Panginoon. Amen. You are be the center of our lives, Panginoon. And we want to bring back all the glory to your name, my God and Savior. In Jesus Christ, we all pray. Amen. 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 So, bago tayo pumunta sa first song natin, no? So, kailangan lang namin ng tulong ninyo. Okay, pag sinabi kong Lord of heavens and earth, sing. Pag sinabi kong Lord of heavens and you say Lord of heavens. Okay, ulitin ko ha. Lord of heavens and earth. Okay, wait lang. Kumain ba tayo? Nag-breakfast tayo? Amen. Nag-breakfast tayo? Amen, God. Our God is everlasting God. King of Kings, right? Okay, isa pa. I want to hear your loud voice. Okay? Lord of heavens and earth. Lord of heavens and earth. I went louder. Lord of heavens and earth. Lord of heavens and earth. Lord of all creation, water and sky, the heavens are your tabernacle. Glory to the Lord Most
I, come on, sing. God of wonders beyond a galaxy, you are holy, holy. The universe declares your majesty. Come on, sing, church. You are holy, holy. Here it goes. Lord of heavens, Lord of heavens and earth. So early in the morning, I will celebrate the light. 'Cause I had stumbled in the darkness, I will call your name by night. God of wonders beyond a galaxy, you are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heavens and earth, Lord of heavens and earth. Hallelujah to Lord of heavens and earth. Hallelujah to Lord of heavens and earth. Hallelujah to the Lord of heavens and earth. God of wonders beyond a galaxy, you are holy, holy. Precious God, reveal your hand to me. Come on, sing. Father, oh, the universe declares your majesty. You are holy, holy. God wonders, God of wonders beyond a galaxy. You are holy, 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 holy. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning till the end, it will always be, and always been here, Jesus, Jesus, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning till the end, it will always be, and always been here, Jesus, Jesus.
Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, 'cause everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning till the end, it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, 'cause everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, 'cause everything revolves around you. Jesus, you. 'Cause only you. Jesus, you. From now to the heavens, Jesus be the center. From now to the heaven, Jesus be the center. It's all about you, and it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you, and it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. It is all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. It is all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. It is all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. It is all about you. From my heart to the heaven, let's sing. And it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. It is all about you. From my heart to the heaven, Jesus be
It is all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the answer. It's all about you. It's all about you. Lord, I come into your holy place, standing on all things in grace. How you were mine, that you would care for me, and glorify to want to die for me, and glorify. Lord, let your name be lifted up and glorified. Let the earth tremble at your name. Let your name be lifted up and glorified. Glorified. To your way, 'cause I can make my life day by day. It's a living sacrifice. You will know that you would care for me. Glorified to want to die for me. Glorified, glorified. Let your name be lifted up, glorified. Let the earth tremble at your name. Let your name be lifted up and glorified. Come on, sing one more time. Glorified. Let the earth tremble at your name. Let your name be lifted up and glorified. Let's worship our God. Glorified, glorified. Let your name be lifted up and glorified. Let the earth tremble at your name. Let your name be lifted up and glorified, glorified, glorified. Let your name be lifted up and glorified,
Let the earth revel at your name. Let your name be lifted up and glorified. Let your name be lifted up and glorified. Let your name be lifted up and glorified. Amen. Let's bring back the glory to our God. Hallelujah. Amen. Praise you, Jesus. Amen. And praise the Lord. Amen. Hallelujah. Bibigay po natin kay Sister Mariel. Hello? Ayan, thank you so much, High Praise Team. Sobrang nakaka-bless po, no? Parang ka-level na ng Bethel, continuation. Parang nalito ako doon. Pero kailan nyo kaya kaila line up? Parang it's been a decade na hindi ako na-schedule, ah. Pero ayun, still sabi nga di ba ni Lord, dapat maging patient tayo sa paghihintay. So yung sa akin ba, maghihintay pa rin ba or acceptance na lang? So, ayun. So, bago tayo mag-start, ayun, gusto ko lang ulit i-welcome yung bawat isa. Good morning po ulit. And syempre, i-acknowledge yung ating mga bisita na si Chloe and si Ate Jai. Ayan, welcome po. Naalala ko si Chloe, siya yung kakampi ko dun sa birthday ni Mira. Siya si Sex Bomb Jopay. So, ayun. Gusto ko lang i-welcome din yung mga naka-tune in sa live. Ayun po pala, quick lang, share po natin yung live natin para mas marami pang makapanood ng ating Sunday meeting. Ayan. Share po muna natin. So ayun. For yun din, yung mga naka-tune in sa live, sa mga kapatid na naka-live, yung mga overseas natin na kapatid sa Doria family. Sino pala? Sila Tito Joey, si Tita Feli, si Cristel, tsaka si Sige family, si Tita Meli, si Tam, si Tito Sam, sino ba? Sister Jenny. Ayan, welcome po sa ating lahat ngayong linggo. And of course, for the sake of our visitors, ako po pala si Sister Mariel. Ay, sorry pala, i-congratulate din pala muna natin si Brother Katie and si Char sa kanilang wedding. Ayan, sa Batanes. Yan, congratulations. So, ayan, sa mga bisita, introduce ko lang po yung church namin. Kami po ang Christ Life Assemblies North Caloocan, Deparo. Isa lang po ang church natin dito Church ng Christ Life. Sa maraming churches sa iba't ibang dako ng Pilipinas na nagsishare ng Word of God and yung message of salvation. And yung salvation or yung kaligtasan na po na yun ay makikita natin sa Acts 2:38. Sabi po doon, magsisi tayo sa ating mga kasalanan, magbautismo sa lubog na tubig at makakatanggap ng banal na spirito na may evidence ng pagsasalita sa iba't ibang wika. And yung experience po namin na yon is very personal siya. Something personal siya na kung saan ang bawat isa sa amin ay way siya to connect with God through our prayer. And hindi lang niya po yun promise para sa iilan. Promise niya po yun para sa lahat ng mga taong may heart na sumunod kay Lord. So, ayun. And also, i-share ko lang din po ang aming mission and vision ng Christ Life Assemblies. Our vision, saving souls, transforming lives, and planting churches. Of course, saving souls po, we are committed
to reaching out to people and helping them to connect or to have a relationship with Christ. Kasi 'di ba, dinedesire po ng ating Panginoon na lahat tayo ay maligtas. And yung transforming lives naman po is, of course, hindi lang naman tayo tinawag para makilala natin si Lord, kundi para baguhin din yung buhay na meron tayo, yung character natin, yung decisions natin, and of course, yung direction ng life na meron tayo. And yung last one, yung planting churches, ayun, syempre patuloy pa rin na nagbi-build yung Christ life ng iba't ibang maraming churches sa iba't ibang lugar para mas maraming makaabot ng Word of God at marami pa tayong tao na mailigtas or makatanggap ng kaligtasan. And yung mission naman natin is our family of churches aim to live the life of Christ through the power of the Holy Spirit and to advance the kingdom of God here and now through communicating the gospel of Jesus Christ in words and in deeds. So ayun, sa madaling salita, we don't just say the word, 'di ba? So sinasabuhay natin siya. So yung pagmamahal natin kay Christ hindi lang din puro sa salita. Syempre makikita 'yun sa mga gawa natin sa araw-araw nating pamumuhay. So ayun, para maiba lang, wala tayong games ngayon and activity. Syempre wala rin kasi ako na-prepare na prizes, pero one thing na ma-assure ko sa ating lahat, mostly sa mga bisita natin, na hindi naman kayo uuwi nang walang matatanggap. Di ba? So ano kaya yung matatanggap nyo? Siyempre, yun yung Word of God. Punong-puno tayo ng Word of God ngayong umagang to. And siyempre, ma-inspire tayo sa pakikinig ng testimony. And of course, yung fellowship, makakapag-share tayo ng blessings natin later. So, and also more of that, syempre naniniwala tayo na God will speak to each and every one of us in personal way. So, stay tuned lang po tayo, stay open, and i-enjoy lang natin yung presence ng Panginoon ngayong umaga. So, ayun, para mas ma-bless pa po tayo ng sobra, ibibigay ko na po sa magbibigay ng testimony. Itong sister na po na to, batak po to ng panahon. Hindi, joke lang. Hindi, syempre sa experience niya, di ba? Mas madami na siyang ma-share sa atin. Mas madami na siyang naging blessing kung paano kumilos si Lord sa buhay niya. So, ayun. Binibigay ko na po kay Sister Nancy. Kung makabatak naman, parang lola. Nakakatawa lang kasi isa ako sa mga mahiyaing sister before nung katulad niyo ng mga kabataan. Hindi mo ako mapatayo sa harap para makapagbigay ng testimony. Kahit doon sa Kamuning kasi sobrang daming doon, mga bagong kapatid. So, ang ginagawa ko pag nagtatawag na sila na para magbigay ng testimony. Kasi pagdating ko talaga sa harapan, nakakalimutan ko talaga lahat ng mga sasabihin ko. Kaya yun yung napakalaking overcoming ko kahit noon. Hindi ko maitaas yung kamay ko. Pero nung nandito na ako sa Caloocan, wala kang mapagtaguan kasi puro bag. Masyadong malaki kitang-kita. So, masaya lang ako kasi yung na-overcome ko yung hiya ko. Yung hindi na ako nahihiyang i-share kung ano yung ibinigay ni Lord sa akin. Pero una, syempre, nandun yung unang pinagsisihan ko yung aking mga kasalanan na nakalagay sa Bible na kailangan kong mag-repent and be baptized at tanggapin ang banal na spirito na ibibigay ni Lord sa mga taong gustong sumunod sa Panginoon. At nakita ko yon mismo sa sarili ko na naka-receive ako at napatunayan ko na hindi ko siya inaral. Tama yung sinabi sa Bible na lahat ng gustong sumunod sa Panginoon ay magkaroon nun. Yun yung evidence na meron ka ng God sa looban mo at yun ang gagamitin ko. Ginagamit ko sa araw-araw kong panalangin sa Panginoon at hindi ko na ginagamit yung luma kong way na wala naman sa Bible. Yung kailangang magpaulit-ulit yung panalangin kahit hindi naman naririnig sa Panginoon. Hindi ka narinig sa yung panalangin. So, binigyan ako ng pagkakataon na ma-receive ko yon and maranasan ko din yung mga miracles ni Lord. Una na doon yung, syempre, hindi ganun ka dali
manirahan sa mundong ito dahil alam mo na marami ka talagang pagdadaanan bago ka makarating doon sa... Siyempre, nandun naman si Lord, pero inaalaw naman ni Lord para matuto ako sa paglakad ko sa Kanya. Andun na yung... Nandun na yung kaguluhan ba sa... Yung kinatatakutan ko na family na kapag nagkaroon ka ng family, nandun yung problems, siguro, napakarami. Pero dahil nandyan si Lord, hindi ako natatakot na harapin. At nalagpasan ko yon at bumalik na rin ang saya sa puso ko. Kasi syempre normal, kapag nagkaroon ka ng pagsubok sa Panginoon, syempre hindi siya ganun kadali na pero pwede ka rin palang magsaya sa kabila ng naranasan mong bigat and pagsubok doon. And mas pinili kong tumayo at hindi lang ako ang may gawa nun. Siyempre, tinulungan ako ni Lord para makatayo ako sa harapan ninyo ngayon upang masabi ko yung good thing na binigay ni Lord. At bukod doon, nung na-receive ko yung Holy Spirit habang nagpapatuloy, marami akong naranasan na nandun na yung sakit. Una, nagkaroon ako ng enlargement of heart. Siyempre, nung time na yon, medyo nagkaroon ako ng mamamatay na ba, Lord? Kasi yung tawag nito, symptoms na naramdaman ko, dumating yung time na natulog ako and hinahabol ko na lang yung paghinga ko. Parang malayo yata yung interval ng paghinga ko. So parang sabi ko, tinanong ko yung sarili ko, Lord, hanggang gano'n na lang ba yung calling ko? Siguro naman, Lord, marami ka pang papagawa sa akin or mahaba pa yung calling ko sa'yo. That time, na-realize ko na, alam ko, nag-pray ako in tongues. Kasi yun lang naman yung access natin kay Lord, mag-pray in tongues. Tapos binigyan niya ako ng comfort. Kasi na-realize ko na yung anak ko, nag-iisang anak ko na walang makasama. Na yung hindi pa niya kaya that time. And nagulat na lang ako nung pinag-pray ko kay Lord. At the same time, ginagawa ko din yung mga bagay na para hindi, kasi may mga cause pala yan na halimbawa sobra kang pagod, stress, yung pag-iisip, ganyan. So, ang ginawa ko, nag-research ako kung ano bang makakatulong sa akin. Ginawa ko naman. Sabi doon na kailangan huwag ka daw masyadong malungkutin, huwag ka masyadong mag-iisip, ganyan. Basta ang panoorin mo yung mga, siguro, yung mga comedy, ganyan. So, malaking tulong sa akin yon. And after that, nung nagpa-check up ulit, wala na doon yung enlargement of heart. Kaya grabing pagpuri ko sa Panginoon na siya lang yung, kasi takot ako dating magpa-check up. Pero nung time na ma-corner ka na kasi meron kaming check up sa work, parang nasanay na ako. And hindi lang yon dahil siguro ang enemy natin ay lagi siyang, masyado siyang ginugulo niya talaga ako. Siguro, ganito ha. Masaya ka pa din. Hindi ka pa rin natinag. Umiiyak ka, pero bumabalik pa rin saya mo. Sige, bigyan pa rin kita ng para malungkot ka. Nagkasakit ako lately. Umattend ako ng meeting. Tapos, nakakauwi pa ako. Pero medyo tagilid na yung iba na talaga yung pakiramdam ko. And matiisin kasi ako pagdating sa ganon. Basta kaya ko, kinakaya ko. And nakauwi ako, ganyan. Tapos that time, wala talaga kaming makitang pain reliever. Kahit saan, naghanap na yung anak ko para lang makainom ako, para maibsan lang yung sakit. Wala talaga kaming nakita sa mga kalapit na pilihan. And ang ginawa ko, siyempre, nagpa-pray talaga ako kasi para magkaroon ako ng lakas ng loob. At matiis ko yung nagpa-pray ako sa anak ko, nag-pray kami, ganyan. And hindi ko nakita yung ko doon, yung healing ko doon. Siyempre, hindi naman tayo against sa medical So, ang ginawa ko naman, nandun pa rin yung sakit. Iba na lang yung, nag-take na lang ako ng ibang pain reliever na as in mild lang siya. Pero pinatulog lang niya ako. Pagising ganun. Parang as in punong-puno yung pakiramdam ko, yung tiyan ko as in. Sobrang sakit talaga. Nandun na yung naninigas na. Tapos feeling ko, Lord, hanggang ayun na naman ang katanungan ko. Kasi para akong parang napigil yung paghinga ko sa sakit. Grabe.
And yun, madaling araw, parang ano na ako parang nirelax ko na yung sarili ko. Ayoko nang si Nicole nang nag-decide na dalhin na kita sa hospital. That time, wala talaga akong iniisip na kasi sobrang sakit talaga. Parang pumayag na ako na di ko man lang alam na may pera ba ako or ganito, ganyan. Hindi ko na naisip kung ano yung pambayad ko. And yun, nagtiwala lang talaga ako. And malakas din ang loob niya. Sabi niya, Mama, meron naman ako ditong pamasahe ko. Kasi kabibigay lang ng pamasahe niya. So parang ang lakas ng loob niya, dalhin ako sa hospital. And pagdating doon, sabi ko, akala ko maibsan yung sakit. Pag Di rin pala, nasa loob lang ang hospital, pero hindi naman pala talaga ako binigyan agad ng pain reliever kasi may mga procedure pa. So nagtiis din ako, parang nasa bahay lang, pero yun nga lang, nung binigyan ako ng pain reliever, mas mabilis naman yung yung pag naibsan na ako. And yun nga lang, sa panahon na nahirapan ka or talagang kinalma ko na lang yung sarili ko. Hindi na ako, kasi minsan pagkaya ko pa, sige Lord, ako muna, ganyan. Parang inisang tabi ko si Lord na dapat, siya mismo dapat yung bibigyan ko ng tiwala na Lord, ikaw nang bahala. Pero that time, sabi ko napagod na ako, wala na akong parang, natatakot ako kasi alam ko may gagawin silang mga procedure. Yun nga. At saka isa pa, natatakot ako sa bayarin kasi masyadong mahal dun eh. Kasi alam ko mahal talaga dun. Yan nga, mahal nga siya. In 12 hours, napakalaki ng billing ko. Pero praise God. Kasi nung time nung nakita namin yung billing, kasi nag-pray ako at saka nagpa-pray din ako sa GC na tulungan ako na ipanalangin ninyo ako. Pero talagang, totoo yung sinasabi na ang panalangin ng righteous ay makatulong ng malaki sa mga taong nangangailangan. So, yun nga, naging kampante ako, nag-relax. Bawal akong magpanik kasi lalong lalala yung sakit ko. And pinag-pray ko din kay Lord na, Lord, takot ako sa surgery. Lord, wag muna. Kasi pa ako handa. And na-surprise lang ako sa sinabi dun sa nurse, sa OB-GYN na walang urgent na tatanggalin. Nakampante ako kasi pati yung surgeon, pumirma siya na di ako uoperahan. Kasi may nakita silang something doon sa ovary, ganyan. At usual na mga kababaihan, ganyan. Pero may maliit. Pero yung parang naalala ko na naman yung nagkasakit ako na, Lord, hindi ka naman first time na pinagaling mo ako. This time, takot ako magpa-surgery. Sabi kong ganun, na sana kaya ng gamot or kaya ng bigla na lang siyang mawala. Pero kailangan workout ko yung faith ko doon. Actually, hindi pa naman talaga siya talagang final na kasi kakausapin ko pa ulit or magpa-follow up, check up pa ako. And hindi pa natapos doon, mga kapatid. Ito pa. Nung natapos yung part ko, nakatayo na ako. Kasi pinauwi din kami in 12 hours. Kasi ayoko magpa-confine dahil meron siyang maraming nakaka-distract siya sa mga gagawin ng, syempre may duty yung anak ko, ganyan. Then, magaling na ako nung umuwi ako sa bahay, medyo umiinom ng syempre, pinag-pray ko din talaga na makarecover ako para hindi ako masyadong nakatambay lang, ganyan. And nung gumaling naman ako, after kasunod na linggo, nagkasakit naman yung anak ko. Hindi naman siya makalakad. Hindi ako makalakad. Nakayuko lang ako. As in, hindi talaga ako makalakad. Kala ko, katapusan ko na. And nung kinalingguhan naman, sa sunod naman na week, gano'n naman ang nangyari sa anak ko na naman. Sa balakang naman yung ganya. Ngayon, hindi naman siya makalakad. As in, sobrang sakit. Yun na naman kami. Parang paulit-ulit lang. Ako na naman yung nagtulak sa kanya doon sa ER. Para kaming natandaan kami sa hospital na parang last time, ako yung tinulak, iba yung itsura dahil sa sobrang sakit siya naman ngayon kasunod. So, si Satan masyadong, pinanggit ko, no? Yung ating kalaban ay natutuwa siya pag tayo'y nahihirapan kasi gusto niya talaga gumawa tayo ng yung parang, sige, dito na ako, bahala ka na.
Pero hindi lang niya alam na the more na nakakaranas ako ng problema, the more na nakakaranas ako ng sakit, kay Lord ako lalong nagtitiwala. Kaya kung nalungkot siya sa ano ko, kaya gusto niyang malugmok ako. Pero praise God, ibinigay ko kay Lord lahat ng ano ko, yung kakulangan. And nagulat na lang ako nung time na, kasi nag-alala ka, syempre, dahil malaking, ano yon yung billing nun. Pero nagulat na lang ako. Wala pang 1K yung nabayad namin. Kasi na-covered pala lahat. Kasi hindi lahat nako-cover sa HMO namin dahil hindi naman lahat talaga ganon. So that time, nagpasalamat ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng binigyan niya ako ng assurance na alam ko na may God ako, na mayroon akong mga kapatid na nag-pray sa akin. At the same time, mismo siya ay tumitira sa puso ko. Kaya gusto kong ibalik ang papurit pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa akin. Yung lahat ng iyon ay nagsimula nung sumunod ako sa Kanya at naka-receive ako ng Holy Spirit. Kaya purihin ang Panginoon. Thank you so much, Tita Nancy. Actually, naging realization ko din siya recently yung about sa health. Kasi parang naging reminder siya na hindi na pala tayo pabata. No? Parang patanda na talaga na yung dating yung kalakasan ng katawan natin, hindi na siya ganun kalakas ngayon at may mga kanya-kanya na tayo nararamdaman, di ba? Kaya dapat uminom talaga tayo ng maintenance. Charing. Pero yun nga, syempre temple of God tayo, di ba? Oo, dapat lang talaga i-feed natin yung sarili natin ng mga spiritual na bagay. Pero alalahanin din natin na kailangan din ng katawan natin ng maayos na health, na yung ini-intake natin, maging conscious na rin talaga tayo kung gusto natin tumagal at makita sila Jacob, sila Joaquin na nagbibinata, di ba? So, reminder yun sa bawat isa. So, ayun, hindi ko na patatagalin at ibibigay ko na sa magbibigay sa atin ng talk sa ating pastor, kay Pastor Chad. Grabe. Usapang maintenance na naman. Good morning po. Uy, ito may maintenance din. Ayun. Magandang umaga po sa ating lahat. Grabe no, parang pansin nyo, kung yung mga kaidaran namin, kami yung laging maraming nararamdaman. Tapos yung mga senior natin healthy. Mali! Di ba, syempre, minsan parang expect mo, pag mas may edad na, mas may sakit eh. Parang baliktad eh, no? Yung mga mid-30s ngayon yung ang daming nararamdaman. Tol, may ininom ka pa? Wala na. Sana all. Ako rin, hindi ko na iniinom eh. Magkaiba yung walang iniinom sa hindi iniinom eh, no? Alam niyo dati, nung bata ako, yung enlargement of the heart, akala ko dati good thing yun eh. Kasi ibig sabihin may malaki kang puso. Sakit pala yun. De, biro lang. Ayun, na-miss ko si Tita Nancy eh. Buti magaling ka na at saka si Nicole. Welcome back. Ayun, buti na lang, mahaba yung testimony ni Tita kasi maiksi lang yung talk ngayon. Meron tayong pag-uusapan na maliit lang. So, kamusta ang bawat isa? Kamusta ka, Carlo? Kamusta yung bagong kulay mo? Biro lang. Kasi ngayon, di ba, parang ang daming nangyayari. Hindi siya hindi siya humuhupa. Yung nangyayari ngayon, kumbaga parang palala siya ng palala. Siguro minsan, parang 3 weeks ago nung pumutok yung war, inisip natin siguro 1 week lang to. Kaya mabilis lang to, kaya kaya lang parang hindi pa natin nakikita yung end eh, no? Parang hindi natin alam kung saan papunta. Tapos may mga sinasabi pa na, ewan ko kung totoo yun eh, pero yung hanggang April daw yung supply ng langis natin, etc. Well, basta kumapit tayo kay Lord, yun pinaka-importante kasi ang dami nating na-experience eh, ang dami nating nararanasan eh. Tapos, announcement lang pala bago ko makalimutan, sa March 27,
may part 2 yung usap pananampalataya ni Pastor Eugene tsaka ni Pastor Alvin. So online din siya. Pag-uusapan nila yung, ano nga ulit yun? Tribulation. Okay, buti na lang, alam nyo. Kalimutan ko eh. Great Tribulation yung pag-uusapan eh. So magandang makarinig tayo mula sa ating mga pastor at malaman natin yung insights nila tungkol dito. So, nung Friday, umattend ako ng awards night. Meron kaming awards night sa opisina. Sabi nila every 3 years daw ginagawa yon kasi parang nire-recognize yung mga taong siguro may nagawang maganda para sa company. Yung mga alipin ng salapi talaga. Tapos, yung mga exceptional siguro yung naging performance sa trabaho, di ba? Kasi syempre, may mga award yan eh. Sino dito na maraming award sa school? Ako, loyalty award lang kasi nag-grade school hanggang high school ako eh. Si Carlo, maraming award eh, no? Sa trabaho, di ba, maraming mga award. Tapos minsan, sinisik natin yun eh, di ba? Na magkaroon ng award o recognition kasi, well, parang ano siya eh, outcome siya o recognition siya ng mga efforts natin, di ba? So, nung time na yun, nung naririnig ko yung mga inawardan sa amin, usually, na-recognize sila for their hard work. Marami silang na-overcome na challenge at naging committed pa rin sila despite the difficulties na naranasan nila. So parang sabi nila, noong 2022, lugi eh, pero nagstay. Pero hanggang sa na-overturn nila yung mga... So basically, marami nabigyan ng award because of their consistency, because of their hard work. They endured and they did not quit, di ba? So, ano ba yung parang gusto natin na award eventually? Or kung na-awardan na ba tayo? Or ano ba kung na-recognize ba tayo for something na ginawa natin or na pinaghirapan talaga natin or talagang pinush natin, di ba? Parang something na, gagawin ko to para magka-medal ako or gagawin ko to para magkaroon ako ng ganitong bagay. So, wala lang, share ko lang kasi ang dami kong nakitang mga taong gano'n eh, na marami silang na-awardan. So, inisip ko, sa mga bagong baptized na Christian, usually nag-aalab talaga, di ba? Pag bagong-bago kang Kristiyano, bagong baptized, nag-aalab ka eh. Parang ang common story na naririnig ko sa mga matatagal na sa simbahan, dati, masipag akong mag-witness. Di ba, common story yun eh, di ba? Lalo na nung early 2000s, na dati, makatabi ko lang, na-witnessan ko na agad. Dati, active ako sa ministry. Dati, active ako sa ganito. Dati, lagi ako nagpipray. Dati, lagi ako nagbabasa ng Bible. Pero, di ba yun yung mga common na stories na naririnig natin? Kapag, siguro nakakaramdam tayo ng frustration mula sa isang tao na parang, dati, kalakasan ko pa eh. Di ba? Parang, kung sa physical, dati ang lakas ko mag-basketball eh. Hindi ako yun malakas lang ako mangasar. Pero, di ba mga ganon? Kasi minsan may limitation ka na eh. Pagdating ng panahon, may limitation ka na. Pero yung ngayon, ano yung mga reason kung bakit dati na lang siya? Kung bakit, hindi na ngayon, ganon. Ka nag-aalab siguro. Bakit ganon na, bakit kwento ka na lang? Di ba, uy, muntik na maging kwento. Kwento na lang ba talaga siya o pwede pang i-revive? Di ba? Kasi ang ganda ng mga naaalala natin eh. Dati, tugtugan all day. O practice hanggang ganito. Ang ganda ng memories natin na ginagawa before. At inisip kaya natin, nagde-decline ba tayo sa ating ginagawa para sa Panginoon? Unti-unti bang nawawala yung fire natin sa pagsiserve? Unti-unti bang nawawala yung pananampalataya natin sa Panginoon? Kasi, syempre, of course, understandable, kakabaptize mo lang, go. Pero as you go along, ano yung nangyayari sa atin bilang mga Christian? Nawawala ba yung fire? Nawawala? Tulog na daw. Diba? Sa panahon ngayon, siguro, kasi magkakaiba kasi yung panahon eh, di ba? Kaya nga lagi natin sinasabi, hindi mo pwede ikumpara yung panahon mo sa panahon ko kasi magkakaiba tayo ng
challenges. Magkakaiba tayo ng sitwasyon, magkakaiba ng isip yung mga tao. Kaya nga, ang ginagawa natin, gusto natin maging relevant without compromising the gospel, di ba? Gusto natin maging relevant pa rin so we can relate doon sa mga tao ngayon. Ano ba yung gusto nila? Paano ba sila wiwitnessan ngayon? Paano ba tayo mag-move forward para magampanan pa rin natin yung calling natin? Kasi yung effective last week, hindi na siya effective this week, di ba? Parang sa damit, di ba? Yung skinny jeans nung nakaraan, ngayon, tignan mo, maluwag na yung suit ko. Oh. Di ba, lagi ko siya example Si Rovic, hindi na rin naka-skinny. Di ba, I mean, yung trend, nagbabago. Di ba, parang ganun din Ano ba yung, ano na ba ngayon? Pero, di ba parang sa isang banda, mas mahirap ngayon. Kasi, yung truth, nare-redefine na ng mga tao. Ninanormalize yung kasalanan. At minsan, yung tayong mismo mga Christian, yung nagiging selective pagdating sa salita ng Panginoon. Di ba? Kung nawala yung alab mo sa Panginoon noon, siguro mas mahirap ngayon. Kasi yung kinakaharap natin ngayon, yung truth, nagiging relative na siya Nakadepende na siya sa tao, sa gusto paniwalaan ng tao. Yung dating alam natin na outright na mali, accepted na siya ngayon. Di ba? Nino-normalize kung ano yung mali, ano yung hindi tama. Hanggang sa, hindi, okay na yan. Andyan na yan Di ba? At yung susundin mo lang, susunod ka lang kung kailan convenient. Question. May point ba ng buhay mo na dati sobrang convicted ka sa isang bagay, pero ngayon parang wala na lang? Dati, itigil ang korupsyon, paglalaban mo, di ba? Napagod ka Hindi, yaman na yan. Ganyan talaga. Di ba? Convicted ka Ikulong natin yung mga sa flood control. Hindi, yaman na yan. Hindi, I mean, example lang yun. Example lang na para bang, minsan, merong something na passionate tayo Di ba mas pinapanood na nga natin yung mga hearing nun kaysa sa mga TV series o mga kung anong pinapanood natin Pero mo sa opisina, maghapon nanonood lang ng hearing yung mga tao. Para bang, anong ginagawa nyo dyan? Kasi ngayon parang wala na siya, di ba? Lahat tayo nun parang, dapat may makulong. Hindi pwedeng hindi magbayad to. Tapos ngayon yung isa, narinig natin, hindi daw siya liable. Wala daw basis yung case sa kanya. Tapos yung isa, dinrap na yung charges para maging state witness, di ba? Nawawala. So, minsan ganun, di ba? Nawawala na yung fire natin. Kung ano yung gusto natin ipaglaban. Bakit kaya? Bakit kaya siya parang nawawala? Bakit kaya parang nawawala na lang yung ganun? Kung sa ating buhay Kristiyano, bakit pagod na tayo gumawa para sa Panginoon? Bakit pagod na tayo ipaglaban yung pananampalataya natin? So, posible bang nasa loob ka ng simbahan, pero dahan-dahan ka nang lumalayo sa katotohanan? Well, nasa loob ka pa rin ng simbahan, pero dahan-dahan ka nang lumalayo. Ba't tinitignan mo si Robic? Hindi si Robic yun. Joke lang. So, pag-usapan natin yung book ni Jude. Yeah, kontra introduction, hindi siya si Jude na nag-betray kay Jesus. Hindi natin siya babasahin ng buo kasi mahaba siya. Pero at the same time, maiksi lang din siya So, magandang i-discuss natin siya. So, sa first, diba sabi, Dear friends, sa verse 3, Although I was eager to write you about the salvation we share, I found it necessary to write, appealing to you to contend for the faith for the faith that was delivered to the saints once for all. So, contend for the faith, di ba? Yun yung sabi niya. Dapat magsusulat siya ng tungkol sa salvation, pero nakita ni Jude na iba yung sitwasyon ng time na to. At ang kinailangan niyang isulat ay para ma-encourage yung mga tao na ipaglaban yung kanilang pananampalataya. So, nung mga nakaraan, kung natatandaan niyo yung talk with regard to fishers of men, di ba parang sabi doon, hindi natin kailangan maging spiritual dynamite and we don't have to argue just to win the soul. Baka meron kasing nako-confuse
yung pagkikipag-argue is different from contending for the faith. Magkaiba yun, yung two words na yun yung pakikipag-argue and contending for the faith. Kasi basically, contend means ipaglaban mo or manindigan ka. Well, while argument means makipagtalo, di ba? So, minsan siguro inisip natin synonymous siya, pero alam naman natin na yung motive behind the meaning ng word ay magkaiba. Most of the time, if you will contend for your faith, motivated yan ng purpose. Na makatulong, maintindihan ng mga tao yung salita ng Panginoon, at ipaglaban mo yung katotohanan. As opposed to arguing, you're just trying to prove your point in order to win the argument. Diba? Magkaiba siya, diba? Yung pakikipag-contend and pakikipag-argue. Well, hindi natin yung pag-uusapan. Gusto ko lang i-clarify yun kasi baka may nako-confuse na baka hindi na natin ipaglaban yung pananampalataya natin kasi hindi pala tayo dapat makipag-argue. Yes, you will fight for your faith. You will contend for your faith. We will contend for our faith. Magkaiba yung meaning noon sa pakikipag-argue at sana naiintindihan natin yun ng malinaw. Usually kasi, ang argument, if you will just argue, motivated yan ng pride. Para ikaw yung bida, para ikaw yung magaling, para ikaw yung magmukhang matalino. But if you will contend for your faith, you will fight for the truth. Paglalaban mo yung katotohanan, hindi mo siya isasawalang bahala. That's the difference. Kaya importante na alam natin yung mga vocabulary natin para hindi tayo nako-confuse. O i-research natin kung hindi tayo sure, di ba? Para mas maintindihan natin siya. Pero tagalogin natin itong Jude para mas maganda. Sabi, di ba, mga minamahal, ang nais ko sana isulat sa inyo ay tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Ngunit nakita kong kailangan isulat sa inyo ay panawagan na inyong ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at mapagkailanman sa mga banal. So nakita ni Jude yung urgency nung panahon na to. He was supposed to write about salvation, but yung sitwasyon siguro ng mga readers nung time na to, iba, at kinailangang sulatan sila na kailangan nila mapaalalahanan na kailangan ipaglaban mo yung pananampalataya mo. Bakit? Di ba? Sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ng ilang taong ayaw kumilala sa Diyos, binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katwiran ng kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Hesukristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa manguna, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. So imagine, lihim na nakapasok sa simbahan nila ng panahon na to. Ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Diba? Sa English translation niya, parang crept in, nakapasok by stealth. Diba? Pagka gano'n, diba, hindi mo naman alam na andun na eh. Yung mga taong ayaw kumilala sa Panginoon, yung binabaluktot nila yung aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos, nakapasok sila ng palihim. Andun sila. Alam niyo yung game na Among Us? Di ba? Nung pandemic yun eh, di ba? May impostor. Di ba? Parang gano'n, di ba? Baka hindi niya alam nung taong yun na siya na yun. Pero dahil nagpapabaya siya sa kanyang pananampalataya, gano'n yung nangyari sa kanya eventually. So, Jude was supposed to talk about God's salvation, but he realized that the Spirit wanted him to warn against apostasy. So, ano ba yung apostasy, di ba? Sabi, ito daw yung formal o voluntary abandonment or renunciation of one's religious faith. It often implies a deliberate falling away from a previously professed belief system, particularly within Christianity. So basically, it's not an ignorance of truth. It is knowing the truth and turning away from it. Alam mo yung totoo, pero you will turn away from the truth. Sabi sa Hebrews 3, mga kapatid, ingatan niyong huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa tunay na buhay. Sa Diyos na buhay.
tingnan natin yung mga characteristics of apostasy. Ito, basahin nyo na lang sa personal time nyo yung succeeding verses, yung verses 5 to 16. Makikita natin doon yung discussion ni Jude. Pero i-summarize natin siya dito. Characteristics of apostasy. First, changing God's grace into a license for immorality. So yung mga taong binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katwiran ang kanilang kahalayan. Abuse ng grace, di ba? Because grace is meant to save us from sin, not to support us in sin. Kaya yung mga posting nga ngayon ng mga ibang tao, di ba, yung mga wannabe influencers online, nagsasabi sila ng masasama tungkol sa simbahan dahil ayaw nila yung correction ng simbahan sa kanila. Sasabihin nila, judgmental kayo. Hindi kayo nagbigay ng grace. But sa isang banda, na-realize ba natin, baka yung church, ayaw lang nila mag-compromise. Ayaw lang nila na naaabuso yung grace, kaya ganun. Kasi nga, grace is meant to save us from sin and not to support us in sin. Kaya hindi siya dapat nagiging license para magkasala ng magkasala. So changing God's grace into a license for immorality. So denying the deity of Jesus. Palakihan po ng konti yung notes ko or paliit na lang, nababasa ko naman. So basically, yung deity, pagiging Diyos or divine status ng Panginoon. So one way of denying or ignoring yung pagiging Diyos ng Panginoon, hindi naman siya outright statement na hindi siya Diyos eh. Ang isang way ng denying God's deity or the deity of Jesus is to ignore His authority sa buhay mo. Once you are consistently ignoring God's authority sa buhay mo, you are denying His deity. You're falling away. Diba? Degrading the human body. Pursuing desires without boundaries. Or rejecting authority. No, yung modern thinking natin dito or explanation, pwede natin sabihin, no one tells me what to do. My body, my rules. My life, my rules. I follow my own truth. Diba yun yung naririnig natin ngayon? Degenerating into brute and reasoning animals, fault-finding, always dissatisfied, always complaining, always blaming. Ito daw yung mga characteristics of apostasy na nakapasok, di ba? Historical examples of apostasy, diniscuss to ni Jude dun sa succeeding verses. The nation of Israel, apostasy caused by unbelief. Fallen angels, caused by rebellion. Sodom and Gomorrah, caused by sexual immorality. Cain, caused by religious perversion. Kay Balaam, by financial greed. Sabi, di ba, he epitomized greed. He is a pagan prophet, an enemy of God who believed he could profit from doing the work of God. Korah, caused by rejection of divine authority. Kung mababasa natin sa Numbers, di ba? He was a Levite who resented the prominent positions of Moses and Aaron as God's representatives. Sila yung mga nagrebelde sa mga itinalaga ng Diyos. Pinapaalala sa kanila, di ba, sa nation of Israel, they were once delivered from Egypt, pero sinira pa rin sila ng Panginoon because of their unbelief. So you can start well and still fall away. Ito pa, flattering others only for their own advantage, scoffing and divisive, following their own evil instincts which are totally devoid of God. Sabi dun sa verse 16, ang mga taong ito ay walang kasiyahan, mapamintas, sumusunod sa kanilang sariling pagnanasa, mayayabang at sanay mambola para makuha ang gusto nila. Yung Tagalog translation ng verse 16. Minsan ba nare-realize natin, baka nandun tayo sa ganunong position? Na tayo yung ganun sa loob ng simbahan. Na tayo yung nagkukos ng
hindi pagkakaintindihan sa loob ng simbahan. O personally, yung nawawala na yung kagustuhan natin na sumunod talaga sa Panginoon. Wala na tayong gana ipaglaban yung ating pananampalataya kasi nga, andyan na yan eh. Hindi mo na siya ipaglalaban kasi hindi, mo, sarili niyang pananampalataya yan eh. Ganun na lang ba tayo? Sarili niya, hindi, kaya mo na yan. Hindi, di ba? Sana hindi. Sa verse 17, mga minamahal, alalahanin ninyo ang sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Noon pa'y sinabi na nila sa inyo, sa huling panahon, may lilitaw ng mga taong mapanlait at sumusunod sa masasamang pagnanasa ng laman. So dito parang inuulit ni Jude yung nagbibigay siya ng emphasis dun sa word na sinabi doon ito ng mga apostol ng Panginoong Jesus before pa. So kung may ganito, kung nasabi na sa kanila, dapat hindi na ito surprise kasi matagal na itong sinabi sa kanila eh. Expected na ito yung mangyayari. Same thing sa mga nangyayari ngayon. Di ba? Nababasa naman natin yung prophecy. Nababasa natin yung Bible, Scripture. Fulfillment na ba siya? Titingnan natin. Ang sure lang naman tayo, papalapit tayo ng papalapit habang tumatagal eh. Di ba? So ano yung ginagawa natin sa ating paglalakad? Ano yung ginagawa natin sa ating pananampalataya? Tayo ba ay may goal pa rin? O ginugusto pa rin ba natin na ano yung theme natin dati? Sa camp? Fanning the flame? Di ba? Baka napaypayan tapos namatay. Hindi parang sa di ba? Imbis na magbaga na nawala, di ba? O sana meron tayong ganung goal pa rin na gusto natin paypayan para maghalab tayo ulit. Sa Jude 19, verse 19. Ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabahagi sa mga makamundo at wala sa kanila ang espiritu. Diba? Sila daw yung agitators. Sila yung nagkukos ng division. Sila ay worldly-minded, secular, unspiritual, carnal, at merely sensual, unsaved and devoid of the Spirit. Pero yung encouragement sa kanila ni Jude, nasa loob daw ng simbahan yung gano'n, napalihim. Hindi natin dapat iisipin yun, di ba? Kasi lahat tayo isa sana ng iniisip eh. Iisa lang tayo ng goal, iisa lang tayo ng pananampalataya. Pero sa mga huling araw, may mga ganito daw eh. At nakakalungkot yun, di ba? Kung hindi natin mababantayan yung ating simbahan sa mga ganitong klaseng mga tao na gusto guluhin yung simbahan. So, guarding against apostasy. As believers, we are to build in the Word of God, pray in the power of God, and remain in the love of God. So, paano tayo hindi malalagay sa ganung kalagayan na mawawala tayo sa Panginoon, mawawalan tayo ng pananampalataya, mawawalan tayo ng gana. We are to build in the Word of God. Diba? Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong kabanal-banalang pananampalataya, manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Yung English translation niya, diba? Build yourselves up, the foundation of your most holy faith. Build the foundation of your faith. Continually progress, rise like an edifice higher and higher. Nung awards night, sabi, hindi daw doon nag-end pag na-awardan ka. Kasi syempre, di ba, parang pag na-awardan ka kayo, uy, relax na ako. May award na eh. Pero sabi nila, pag bigyan ka ng award, yun lang daw yung magiging benchmark mo ulit para mas umangat ka pa ng umangat. Hindi siya para mag-stay ka doon. Gagawin mong benchmark yung something na na-achieve mo para, oops, eto na ako eh. Kaya ko pa umangat. Same thing with our faith. Diba? Build yourselves up on the foundation of your most holy faith
continually progress, rise like an edifice, higher and higher. Verse 21, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo na nagkaloob sa inyo, na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Di ba? Balikan natin ito. Build in the Word of God, pray in the Word of God, and remain in the love of God. Yun yung encouragement ni Jude para hindi mag-fall yung mga tao. Kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan, agawin ninyo ang iba upang maligtas sa apoy. Ang iba na may kaawaan ninyo ng may halong takot, kasukloban nyo pati ang mga damit nilang nabahiran ng kahalayan. Part pa rin nun yung evangelism, di ba? Part pa rin nun yung pag-share ng word. Agawin nyo sila o ang iba upang mailigtas sa apoy. Kasi kung hindi sila susunod sa Panginoon, kung hindi sila maliligtas, alam natin kung saan sila pupunta. Kaya nga sabi, kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Yung mga taong nakarinig na ng salita ng Panginoon, pero ayaw pa nila sumunod. Alam na nila yung salita ng Panginoon, narinig na nila, na ipaliwanag na sa kanila, pero ayaw nila sumunod. Ang iba naman ay kaawaan nyo ng may halong takot. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang nabahiran ng kahalayan. Sa Kanya na nakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa nag-iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan, at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Okay. Yun yung encouragement ni Jude para hindi mag-fall yung tao sa apostasy. So examine their faith. Is it real? Or nagti-drift away na yung faith natin? Guard your life. Don't allow compromise. And contend for the truth. Stand firm with love and conviction. Walang compromise that would lead to tolerance of sin. Kasi ang isang dangerous na spiritual condition ay hindi lang rebellion o hindi lang basta rebellion. Ito yung silent drift. Yung hindi mo alam, unti-unti ka na palang lumalayo sa Panginoon. Yung apostasy doesn't happen overnight. Minsan nagsisimula siya, one compromise, one excuse, one drift at a time. Hanggang sa, wala na. Diba? So, examine your faith, guard your life, and contend for the truth. Stand firm with love and conviction. Thank you and God bless you. Hello, ayun. Thank you so much, Pastor Jad. So ngayon dadako na po tayo sa ating collection. Ako na lang po ba? Sino? Joke lang. So ayun, pag-pray po muna natin yung ating collection. So Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na to, Lord God, na nagkatipon-tipon kami upang papurihan ka, Panginoon, at makarinig ng iyong salita. Lord, i-bless niyo po yung puso ng bawat isa, Panginoon, na magkaroon po ng joy and humble heart, Panginoon, na makapagbigay, Lord God, ng offering sa iyo, Panginoon.
Ganun din, Panginoon, lahat ng meron kami, Panginoon. Ikaw yung naging source, Panginoon, at marapat lang at deserve mo, Lord God, na ibalik namin ang lahat ng ito sa iyo, Panginoon. Lord, i-bless nyo din po yung aming mga trabaho at ang aming mga negosyo na nanaayon, Lord God, sa iyong kalooban upang sa ikalalago na iyong simbahan at sa mga taong matutulungan nito, Lord God. Ang lahat na ito, Panginoon, ay tinataas namin sa matamis at pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Let's all stand. Cause I have done it to my name. I have friends who walk away. I've even lost myself a time or two. There were bridges crossed and burned, but through the wreckage I have learned there's one thing that I could ever lose. Cause I got Jesus, I got all that I could ever need to take away from me, and I'll be okay. Cause I got Jesus. There's a hope to live in deep inside, a joy that I can never hide, a safe place to fall. Cause I got Jesus, cause I got it all. Cause I see weakness turn to strength, I see failures met with grace. It's not from what I've done, it's Christ in me. I see miracle in them. Oh, it's giving me His name. I'm the richest man that I could ever be. Come on, sing church. Cause I got Jesus. Cause I got all that I could ever need to take away from me, and I'll be okay. Cause I got Jesus. There's a hope to living deep inside, a joy that I could ever hide, a safe place to fall. Cause I got Jesus, cause I got it all. Cause someday the trumpet's gonna sound, and the King of heaven will ride upon the clouds coming down. And I hit my knees, Lord, and sing my song. I'm going home, cause I got
Jesus, I got all that I could ever need. You take away from me, and I'll be okay. 'Cause I got Jesus. There's a hope to live in deep inside, a joy that I could never learn, a safe place to fall. 'Cause I got Jesus. 'Cause I got it all. 'Cause I got Jesus. 'Cause I got it all. Hello, hello, hello. Salamat sa mga narinig natin na nagmumula sa Panginoong Jesucristo na kailangan pala talaga nating kumustahin yung ating mga sarili. Kung tama pa ba yung paglalakad natin. Kailangan natin na maging mapagmatsyag at suriin natin yung sarili natin kung talaga bang naayon pa ba sa Panginoon ang mga paglalakad natin. At kailangan natin ng totoong relationship sa Panginoon. Ngayon, ngayong araw na to, di man sa linggo na to, kailangan araw-araw natin na isa puso at seryosohin ang tungkol sa kaligtasan na ating natanggap. Kaligtasan na nagbumula sa Panginoong Jesucristo nang dahil sa Kanya. Nagkaroon tayo ng panibagong buhay, binihisan niya tayo. Ngayon ay ating alalahanin at isa puso ang mga bagay na ito. At seryoso nating gagawin. Bago natin gawin to, basahin muna natin ang sa 1 Corinthians 11:23-26. Ito ay sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon ang siya ko namang ibinigay sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nang gabing siya ay pinagkanulo, ay kumuha siya ng tinapay. Pagkatapos niyang magpasalamat, pinagputol-putol niya ito at sinabi, kunin ninyo, kainin ninyo. Ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Manalangin tayo. Ama, maraming salamat po na kami nagkakatipon-tipon ngayon, na aming alalahanin ang iyong pagsakripisyo, na maisapuso namin ang lahat ng bagay na ito. Naming idinadalangin sa iyo, Panginoon, na manatili ka sa aming puso dahil sa tinanggap naming kaligtasan. Amang makapangyarihan, amin pong idinadalangin ang kapirasong tinapay na sumisimbolo sa katawan ng aming Panginoong Jesucristo na nabugbog sa krus ng Kalbaryo, naghirap, nagsakit para sa ikakaligtas, sa ikakapatawad ng mga aming mga pagkakasala. At ang kupitan naman na to na sumisimbolo ng dugo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo dahil sa aming mga pagkakasala. At naglinis ng aming mga pagkakasala. Nagpagaling sa aming mga karamdaman. Ngayon, Ama, aming pinasalamat at kami nagpupuri sa mataas at walang hanggang kapangyarihan na basbasan mo ang mga elemento na to na sumisimbolo ng aming kaligtasan. Mga kapatid, itik natin ito at tayo magpasalamat sa ating Panginoong Jesucristo in the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Bless otro pleno duro tre la carriera.
ginugusto mo para sa amin. Panginoon, ibalik mo kami kung saan mo ginugusto kami na maparoon, Panginoon. Ilinagay mo sa harapan namin na aming lakaran, Panginoon. Kapag kami nawawala sa track namin, Panginoon, ibalik mo kami, Panginoon. I-rebuke mo yung heart namin na palaging manatili sa piling mo, Panginoon. At Panginoon, pinapasalamatan din namin yung mga kakanin namin mamaya, Panginoon, na basbasan mo yun at gawin mo yung kalakasan lamang namin, spiritual, Panginoon, at kalusugan namin, Panginoon. At ito'y ilinalapit ko at dinadalangin sa pinakamatas mapurit pasalamat in Jesus' mighty name. Amen. Cause Lord of all creation, over earth and sky, the heavens are your tabernacle. Glory to the Lord Most High, God of wonders beyond a galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heavens and earth, Lord of heavens and earth. It's early in the morning. So early in the morning, I will celebrate. I will celebrate the light. 'Cause I stumble in the darkness. I will call your name by night. God of wonders beyond a galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heavens and earth, Lord of heavens and earth. Hallelujah to Lord of heavens and earth. Hallelujah to the Lord of heavens and earth. Hallelujah to the Lord of heavens and earth. God of wonders beyond a galaxy. You are holy, holy. Precious God reveals your heart to me. Come on, sing. But holy, the universe declares your majesty. You are holy, holy, God of wonders beyond a galaxy. You are holy, holy, the universe declares
Longing, longing, Amen. See you happy Sunday see you next Sunday. God bless everyone.